At bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula sa CICC. Yusek Aboy, unahin na natin yung pakikiisa ng CICC sa 18-day campaign to end violence against women. Anong detalye nito? Tama, Asek Joey. Kami ho sa CICC, hindi lang nakikisa but actively participating in protecting women's right po. Unang-una ho, naiintindihan namin na karamihan sa mga violence against women nangyayari na sa ating internet, no? So whether it's the social media pages, whether pag binubuli sila, or sometimes women and child exploitation, nangyayari na rin using ICT. In fact, nakikita natin almost 80 to 90% ng mga violence na to nangyayari online. Whether it's trafficking, yun yung ngayon binabanggit natin. At kasama nito, nakipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang mga organizations, especially now we're having a MOA with CWC, at saka yun, nag-launch din ho tayo ng sarili nating campaign and program sa loob ng CICC. At may bago kang role bilang chairperson ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ano ba ang mandato mo dito? Tama, bagong role, pero walang dagdag sweldo. Pero hindi, yun yung sinasabi natin. Ito yung mga trabaho hindi natin pwede tanggihan. So as chairperson ho ng Technical Working Group ng ICI, we are tasked for the assets recovery at saka yung case build-up ho nito. Ginagawa ho natin dito, pinapabilis natin yung efforts ng government. Ang ICI po, sina Justice Reyes, sina Com Fajardo, Sec Babes, sila ho yung nagbibigay sa amin ng direksyon, tapos kami naman nag-execute. Ang ginagawa natin dito, we're relying on our particular mandates para ho makapag not only recover assets, pero ma-freeze to para naman pag nagkaroon ng judgment yung mga korte natin, may titingnan pa rin ho yung mga korte natin na pwede nilang paghugutan ng judgment nila. So, sa kabilang banda naman ho, andyan din yung case build-up natin kasi kailangan yung mga dokumento natin, ang utos sa atin is when we file cases, kailangan airtight na yan, kailangan sure na yan na makakapag-coron tayo ng conviction. So, kailangan kompleto yung documentation natin. So, sa Technical Working Group, ginagawa nila, kinukulit nila yung mga evidences, documentations from other agencies when it comes to filing of these cases dito sa ICI. Part ba niyan yung pagla-livestream? Part yun ng role mo? Hindi, sa na yun, sa ICI mismo yun. So parang si ICI, policy and direction, kami naman sa baba, kami execution. In fact, yung next guest natin, kasama yan sa members ng member agencies ng TWG natin. Ayan yung itatanong ko sana, sino yung mga miyembro ng TWG? So noong una, nagsimula tayo sa 15. So andyan ho ang NBI, andyan ho ang PNP, CICC, DOJ, andyan ho ang DOTR, andyan ang LTO, andyan ho ang Bureau of Customs, marami pa yan. Under the DOTR, yung Marina, andyan din yung CAAP, andyan din yung Solgen. So nag-expand din ho tayo. Kahapon, nung Monday, nakita na ho natin na sumali na ho si AFP for as a member agency ng itong technical working group natin. Interesting lang, Marina at CAAP, ano yung specific participation at role nila? So for CAAP, kasi kailangan natin ma-recover yung mga air assets natin, especially if they're located here in the Philippines. At yung iba naman, hinahabol natin yung mga nasa ibang bansa na. And ang maganda naman na balita doon, according to CAAP, na hold na nila, yun nga lang kailangan pa natin padatingin dito sa Pilipinas. Which, for me, parang even yung ibang members ng technical working group, medyo masakit sa amin kasi andun yung assets, hindi natin madala dito. Tapos gumagastos pa ang gobyerno para doon sa, ang tawag nila doon, yung hangarage at saka yung mga maintenance and repairs niya na nasa ibang bansa siya. Okay, maraming salamat sa mga update mo, Yusek Aboy, mula sa CICC at ICI.